Magsasanay ang libo-libong sundalong Pinoy at Amerikano sa pinakamalaking balikatan exercise sa ating kasaysayan. Lalahok din ang ilang bansa sa unang pagkakataon kabilang ang Japan. Nasa frontline. Ang balitang yan si Brian Castillo. Mula sa lupa, dagat at hanggang sa himpapawid, muli magsasanay at magpapakitang gilas ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Yan ay para sa taunang balikatan exercise na umarangkada na ngayong araw. Ang balikatan ngayong taon ang tinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan. Mahigit 17,000 na mga sundalo ang lalahok sa edisyong ito. Siyempre ang balikatan sa di pa rin humuhupang giyera sa Middle East. Regardless of the challenges elsewhere in the world, the United States' focus on the Indo-Pacific and our ironclad commitment to the Philippines remains unwavering. Isa sa mga inaabangan sa balikatan ngayong taon ay ang paglahok sa kauna-unahang pagkakataon ng mga sundalo ng Japan. May mga kalahok din mula Australia, Canada, France at New Zealand, habang 18 bansa ang magsisilbing observer. Peace preserved through our strength. And in that pursuit, we remain guided by a shared commitment to uphold international law, to respect sovereignty, and to contribute to a free and open Indo-Pacific where nations can thrive without coercion. Isasalang sa firing simulation sa balikatan ang BrahMos Supersonic Cruise Missile System ng Philippine Marines. Kinumpirma rin ng US na nasa Pilipinas pa ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System. Gayun din ang iba pang advanced weapon systems ng Amerika na nandito sa bansa. Magkakaroon din ng Multilateral Maritime Exercise o Joint Sail at Patrol sa West Philippine Sea. Muli namang iginiit ng Pilipinas at Amerika na hindi nakatuon ang balikatan sa paglaban sa kahit na anumang bansa, partikular na sa China. Wala rin daw kinalaman ang mga gagawing pagsasanay sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sinabayan naman ng kilos protesta ang pagbubukas ng Balikatan 2026. Sinunog nila ang effigy ni US President Donald Trump na binansagan siya bilang #1 terrorist. Para sa grupong bayan, madadamay lang ang Pilipinas sa mga giyerang kinasasangkutan ng Amerika. The Balikatan will endanger our local communities. It will undermine our national sovereignty, and the resources used for the hosting of Balikatan should be allotted to provide subsidies to our people. Sa gitna ng mga kritisismo, iginiit ng AFP na ang balikatan ay para sa mga Pilipino. Magtatagal ang balikatan exercises hanggang sa May 8. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.